Yan po ba? Ito na po ang tanong. Willing to operate the ICC question investigation? I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Yan po ang matapang na sagot ng ating Pangulo. Hinihintay na niya ang investigasyon ng ICC. At hinahamon niya bukas na po mag-imbestiga. Mr. Chair, balikan ko lang yung isa ko pang tanong, Mr. Chair. Ito sa Senate hearing dito, Mr. Chair. Sinabi ni former President Duterte, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw. Pinabalik po nila sa Pangulo ang mga tanong sa Senado. At ngayon, ano po ang isasagot ng ating dating Pangulo? And to justify the killing, bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Tama po ba? Yan ang sinabi ninyo. Yes, because that would be justified kung lumaban. Yan, kasunod pa lang po yung question ko. Ang question ko po ay, bakit nyo ini-encourage yung kriminal na lumaban? Para medyo maminus-minus ang problema sa syudad ko. Kung may kriminal dito na 50, kung mapatay ninyo yung 30, di ba hindi na lang? Hindi na masyado problema dyan sa akin. Ibig sabihin, Mr. Chair, hindi mapaparusahan ang nakagawa ng krimen in self-defense. Hindi man siya dyan. Kasi alam naman trabaho ng policeman. The policeman should know when to kill and when to injure. Hindi naman kailangan sabihin mo. May elements naman ng self-defense. Alam mo yun, Mr. Chair. Not self-defense. Performance of duty. Performance of duty, but And elements of self-defense. with that performance of duty is self-defense. So, Mr. Chair, ano-ano yun? Ang what? Elements of self-defense, Mr. Chair. Self-defense is when you defend yourself. Tinatanong po ang dating prosecutor, dating presidente, na may alam sa batas ng isang congresswoman na hindi naman po nasubukan maging prosecutor at maging presidente ng Pilipinas. A policeman has to confront. Ang civilian has to iwasan. But a policeman, a law officer, if you are a law officer, you have to confront the criminal. Ang sanabi ko sa kanila, huwag kang pumunta dito sa akin isina na may sugat na sipain kita. Patayin mo. Bakit ikaw ang may sugat? Wala akong ano. Yan po ang matapang na sagot ng ating dating Pangulo sa mga tanong ni Brosas. Malalaman po natin ang iba pang mga interpolator. Grabe po talaga sumagot ang dating Pangulo. Huwag mo nang pabalikin niya dito sa opisina ko. Thank you, Mr. Chair. Ganon. Last two questions, Congresswoman Brosas. Yes, Mr. Chair. To question na lamang po ang nalalabig kay Brosas. Self-defense. First, dapat unlawful aggression. Second, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. And third, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Mr. Chair, now, Yan po, malalaman natin kung paano sagutin ng Pangulo sa victims po, ang sinasabi ng Brosas. Mr. Chair, ano po yung sirkumstansya or kalagayan ng mga nangyari sa pagkapatay ng inyong mga mahal sa buhay, Mr. Chair? Hanggang ngayon po, mahirap pa rin po sa kalooban namin. Ang mahirap lang dun kasi yung mahirap ka na tapos may mga pinagdadaanan ka pa po na ganito na hindi basta-basta na... Kinuha po niya ang attention ng isa pong ina na namatay ng anak dahil po sa napagbintangan. Pinaglalaban namin ito. Pero ang Pangulo po ay galit din po sa mga pulis na gumagawa ng criminal act.
nagkaroon ba ng self-defense? Parang ganyan di ba? Nangyari. Nanlaban ba yung Yun po ang inyong... sinabi nila sa akin na nagkamotor po yung bata na wala namang motor na hindi marunong magmotor. Yung pong nanlaban, yun po yung sinabi nila sa akin na nakipag-anuhan po daw ng baril. Pero ano ang nalaman ninyo sa investigasyon? Laban ba? Meron bang unlawful aggression? Meron bang reasonable necessity para i-employ or i-prevent or i-repel yun? Meron bang lack of sufficient provocation mula sa Diyan po natin malalaman. ng tao? Kinukuha po ni Congresswoman Nalaman ko po, ang guilty feeling para sa Pangulo ganyan po, dahil sa gawang kwento po at mga namatayan siya na nagsasabi na sa panahon ng war on drugs. May mga pulis po na talagang tiwali at maliwanag din po sa policy ng Pangulo na hindi niya sagot yun. Sa parte po ng aking mga anak, Malalaman po natin ang sagot ng ating Pangulo mamaya-maya.